Abay, dito mo sa akin. Pupunta na ang aming legal team sa declared address na nilagay mo dito. Tandaan, mayroon kaming copy ng ID at picture mo na katunayan na nangutang ka sa amin. Isasama rin namin sa pagsundo ang iyong declared contact number dahil kasabot mo sila sa pangunguha ng pera dito. Hawak na rin namin ang dokumento na papalagdaan namin sa iyong mayor at kapitan. Pakihanda na lang po ang sarili. Tatawag kami sa iyong kapitan once na malapit na kami. Diretso po tayo sa Municipal Trial Court for abandonment of account and breach of contract na haharapin mo. Pakihintay na kami. Boss Ray, good morning po. Totoo po kaya itong message na po, di naman po nagpakilala. Alright, napaagad ng katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, aalamin po natin kung meron ba talagang legal team itong mga bugo katabusadong online lending apps, at saka ano ba yung papipirmahan daw doon sa mayor at saka sa kapitan. Kung di ba, alamin ho natin lahat yan. Pero bago ho natin simulan yan, disclaimer po muna, hindi po tayo abogado, Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi po natin sa ating mga video is based on my experience at saka po sa aking pagsasaliksik at syempre po sa gabay ng aking mga kaibigang mga abogado. And isa pa po, nilinawin ko lamang po na hindi ko po kinukonsinte, or hindi po ako pabor, dun sa hindi pagbabayad ng utang. Okay? Ang utang po is binabayaran po yan. So, pagka tayo ng utang, meron tayong obligasyon, kailangan po natin bayaran. Okay? Ang hindi lang po ako pabor is yung dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at sa maling pamamaraan po ng paniningil. Okay, sagutin po natin yung ipinadala niyo pong katanungan. So, sabi nga po dun sa mensahe, pupunta na raw yung legal team, sa declared address na nilagay niyo doon. So, dun muna tayo. Okay? Unang-una po, itong ating mga abogado, nag-aral po yan ng pagkatagal-tagal. Nagtapos, kumuha ho ng bar, Pag nakapasa, syempre abogado na. Tapos papupuntahin sa bahay para maningil. Parang hindi ko yata tama yan. Di ba? Kabastusan naman yun doon sa pinaghirapan ng mga abogado natin. Di ba? Ang trabaho ng abogado is ipagtanggol yung kanilang kliyente. Tsaka syempre yung mga gawin yung mga legal na pamamaraan ng di ba? Yun mga trabaho ng yung mga abogado Kaya nakakapagtaka, bakit ipananakot itong mga bugo katabusadong online lending apps na papunta na yung legal team? Diba? Dapat na pinapupunta sa bahay, maniningil. Ba't magpapapunta ka ng abogado? Napakalaki naman yata ng pasahod nyo dun sa sa abogado ninyo. Parang hindi hindi siya fit Diba? Magpapapunta ka ng abogado. So, ibig sabihin, ganun kalaki kayo magpasahod? Diba? Kasi hindi naman biro ang maging abogado. Dapat malaki pasahod mo dyan. Tapos papupuntahin mo sa bahay. Hindi naman yata tama yun. Diba? Tsaka isa pa, kung yung mga yan may legal team talaga, bakit ganyan ang mga mensahe niyan? Mali-mali. Di po ba? Yung pinapadalang mga demand letter, pananakot letter. Diba? Kung yan talaga may legal team, dapat yan, ayos yan, disimulado yan. Simula dun sa mga pinapadalang mga letters, SMS, pinapacheck dapat yan. Kung legal ba, hindi na yung mga pamamaraan na ganun. Diba? So, malabo ho Diba ba? Hindi ho ako naniniwala na may legal team yung mga yan. Okay? So, tuloy po natin. Tandaan, mayroong kaming kopya ng ID at picture mo, na katunayan daw po na nangutang ka sa amin. Nakita nyo? Hindi marunong talaga magpautang Ibig sabihin ho ba, pag may kopya kayo ng ID tsaka picture, may katunayan na na may utang sa inyo, may siraulo kayo. Diba? Katunayan, isa yon sa katunayan na nag-apply sila sa inyo. Diba? Kasi kasama sa nyo, sa documentary requirements nyo Tama ba ako doon? Yung pagpapatunay, na may utang yung kliyente sa inyo is yung pinirmahang kontrata. Regardless yan, kung physical nilang pinirmahan, digital or through electronic signature. Yun ang pagpapatunay na may utang sila sa inyo. Hindi yung
ID tsaka picture. Kasi documentary requirements yun eh. Di ba? Pagpapatunay yun, nag-apply sila sa inyo. Di ba? Pero yung sabihin mong yun na magpapatunay na may utang sila sa iyo, katarantaduhan niya. No? Di ba? So, maliwanag, hindi kayo marunong magpautang. Hindi mo nga alam kung ano yung mga hinihingi ninyo eh. Ano tawag dun eh. Siraulo kayo. O, ito pa po. Isasama rin namin sa pagsundo ang inyong declared contact number. Dahil kasabot sila sa pangunguha ng pera dito. Saan ka nakakita? Contact number, hatake. Contact number ho, ha? Susunduin yung contact number. Saan mo susunduin yun? Sa phone book. Nakakita nyo? Kung yan may abogado, ba nakita yung mali na yun? Oh. Tsaka hindi, let's say, ang ibig lang sabihin is yung contact reference. Ano kinalaman ng contact reference? Diba? Ito pa yan eh. Tinatawagan nyo ba talaga yung mga contact reference na yan? Hindi eh. Kasi ang contact reference, para matawag mo yan na contact reference, dapat yan tinawagan mo. Nagtanong ka. Diba? Nag-ano ka, nag-imbestiga ka dun sa tao na yon. Kasi yung contact reference, pagpapatunay yan, nakilala niya yung tao eh. Diba? Ganun yun eh. Parang sa resume lang yan. May character reference ka. Tinatawagan yun. Oh, yan, tinawagan nyo ba? Hindi. Hindi mo may kukonsider na contact reference yan. Kung hindi niya alam na contact reference siya. Oh, paano niya malalaman yun? Kung hindi mo tatawagan, siraulo kayo. Oh, diba? Kasi yan, puro nakaw nyo lang eh. Kinuha nyo lang yan doon sa contact details ng tao. Oh, kasi binigyan nga kayo ng permission. Kung hindi kasi i-grant ng kliyente ninyo yung yung pag bibigay ng sa inyo ng access, hindi sila makakapagtuloy ng ng pangungutang. 'Di ba? Ginagawa niyo yan eh. Niloloko yung mga kliyente niyo eh. 'Di ba? Ginagawa niyo yung trap. Kasi pag hindi kayo binigyan ng access, hindi matutuloy application. O, 'di ba? Ngayon, pag binigyan kayo ng access, ayan na. Maglalagay na kayo ng malware, nanakawin nyo na lahat yung detalye, mga siraulo kayo. O, data privacy breach yun. Pwede nyo silang i-complain sa sa National Privacy Commission. Totoo po yan. Bawal yung ginagawa nila na yan. Kaya nga meron tayong Data Privacy Act eh. O, diba ba? O, tapos, ang sasabihin nila, kasabwat daw sa pangunguha ng pera. Hindi ko sila nanguha ng pera. Pinautang nyo, mga bugo. O, ang mali nga sa inyo, nakita nyo pa lang yung number, di ba? Is, kumbaga nakalink sa isang e-wallet, padadala nyo na kagad ng pera. Without knowing, nung kliyente ninyo, kung ano yung pinadala nyong pera. Mali yun eh. Di ba? Kasi ganito yan. Pag mag-a-apply ka, diba? For example, ang range ng utang is from 1,000 to 10,000. Ngayon, ang applied is 10,000. Di ba? Siyempre, hindi naman lahat nakapon sa 10,000. Depende yan sa inyong credit investigation at verification, di ba? Pero kayo, magpapadala kagad kayo ng pera without doing credit investigation, verification. At wala rin kayo evaluation. Di ba? Kung ano yung trip ng numero o trip na halaga, yung napapadala nyo. Mari, papadala kayo 1,000. Malay ba nung tao kung para sa inyo 1,000? Di ba? Hindi nyo mula sinabi na, kasi nag-apply po kayo ng 10,000, pero hindi ho nag-grant yun. Ang nag-grant lang po sa inyo is 1,000. Payag po ba kayo? Mga ganun ang tanungan doon. Pagka pumayag, tsaka nyo i-explain, ito pong 1,000 na to, ito po madadagdagan ng ganitong interest yan. Ito po ibabawas natin yan, ito na lang po matatanggap nyo. Okay? Ang termo na po natin, hindi po 1 buwan, ha? 7 araw lang. Dapat ganun. Hindi nyo ini-explain eh. Diba? Kaya to yung mga kliyente ninyo, wala. Diba? Hindi nila maintindihan para sa inyo 1,000. Tapos pag na-disburse na, tsaka lang nila mababasa sa kanilang apps, kung para sa inyo 1,000, nagulat na. Pag isosole, anak ng kamote, diba? Sisingilin nyo pa rin after 6 days. Diba? Walang ya kayo eh. Ganun kayo walang ya, sinisira nyo yung industriya ng pagpapautang. Maling-mali. Wala naman akong problema, pabilisin nyo yan, yung proseso na yan. Pero hindi ganyan kabilis. 5 minutes. Anong klaseng yan? Anong klaseng credit investigation, verification yan? Lalo ng evaluation. Siraulo kayo. Tapos, pagka hindi nakabayad, ganito gagawin niya. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Tapos ito,
May hawak daw na dokumento, no? Na palalagdaan sa mayor at kapitan. Anong dokumento yun? Sige nga. Tsaka sinong mayor, no? Ang papayag na pumirma sa isang dokumento regarding sa utang. Di ba? Tsaka pag ka pupunta ka sa mayor, dapat yan, meron ka munang tawag dito, appointment. Ba, napakalakas mo naman. Oh, even sa kapitan, hindi po pwede na dire-diretso ka lang. Luko-luko ka ba? Laka ng kamote. O, tapos, mayroon pa sinasabi rito. Pakihanda na lang yung sarili. Bakit ihanda sarili? Bugok. Diba? Nagbabanta ka pa eh. Ito pa, tatawag daw ho sa inyong kapitan pag malapit na. Malapit na raw sila. Diretso raw kayo, no, sa Municipal Trial Court for Abandonment of Account at Breach of Contract na haharapin. Pakihintay na kami. Ba, ayos Si Raulo, diretso na, no. Sus Mariusip, kung talagang gusto nyong maghabla, hindi ganyan. Usapin pera. Pag usapin pera, small claims. Gawin mo muna, no, yung tamang pamamaraan ng paniningil. Exhaust mo lahat yung effort mo. Singilin mo. Diba? Hindi yung ganyan balagbagan. Oh. So, Mariusip kayo, napakarami pamamaraan eh. Tapos, padala mo din ng letter. O, pag hindi pa rin talaga umubra, tsaka kayo maghabla sa small claims court. Hindi nyo na kailangan pumunta ng barangay, mga tanga kayo. Diba? Ilang beses na natin diniscuss dito yan. Ahaba lang pagka diniscuss pa natin eh. Diba? Hindi na kita tangkalikin sa barangay. Tapos ganyan pa, antayin mo kami. Ba? Para meron silang aantayin eh, no? Ako? For sure to. Dahil padala na ito ng mensahe, nabasa ko na, wala pa rin yung nagpupunta sa inyo. Wala. Ito sasabihin ko sa inyo. Sa 10 sinabi ng mga bugok at abusadong online lending apps, 11 po ang mali. Wala akong katunayan, walang pagpapatunay na ginagawa nila yung mga ganyan. Di ba? Kasi nauuna ho sila sa maling pagpapautang tsaka dun sa mga maling paniningil. So ano hong gagawin nila? Hindi ho sila makakatungtong ng korte. Sigurado ho yan, 100% dahil sa kanila babalik yun eh. Di ba? Kaya pagka nakareceive kayo ng ganitong mga klase ng mensahe, i-analyze yung maigi. Karapat dapat ba akong matakot? Diba? Ganun po. Ngayon, kung talagang medyo lito kayo or medyo, syempre, natatakot din kayo, di ba? Paghanap po kayo ng taong pwede nyo pagtanungan. Okay? Maaari pong kakilala po ninyo or kung sa opisina niya may abogado, tanong nyo po, tama ba itong sinasabi rito? Di kaya punta kayo ng PAW. Kasi yung mga abogado, mga kasagot niyan. Okay? Ito, sa sobrang dami ho nang tatanong sa atin, hindi ko lahat mababasa talaga. Mabasa ko man yan, siguro, mga 2 weeks, 3 weeks na hong late. Di po ba? At saka, yung mga paulit-ulit po, na mga katanungan, hindi ko na sinasagot yon. Kasi po, may mga videos na tayo doon. Doon po sa mga, ganon, pakipanood na lang po yung mga previous nating video para po masagot yung inyong katanungan. Kasi, excuse me po, paulit-ulit lang po yung ginagawa ng mga bugok na yan. Halos pagkakakilala kasi yan, kaya yung sistema nila ng paniningil kuno, pare-parehas lang po. Kagaya yan, ilang beses ko na nakita to eh. Kaya lang, ngayon ko lang talaga siya pinicture kasi nga, ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para dito at ito talaga yung gusto kong maging topic. Diba ba? Para maintindihan po natin na wala hong legal team yung mga yan. I don't believe na may legal team yung mga yan. Kasi kung may legal team yung mga yan, ay hindi ho ganyang klaseng paniningil lang gagawin yan. So, yung sa inyo po, gawin nyo, isang tabi nyo lang siya. Pagka na isang tabi nyo na, mag-concentrate kayo sa sarili ninyo. Maghanap buhay kayo. Tuloy nyo lang ang buhay nyo. Tapos, kung pass nyo na yan, di kaya delinquente na, paglaanan nyo na lang po. Pag-ipunan, tsaka nyo siya bayaran, tapos yung pinagbayaran, itabi nyo, para anuman po mangyari, may papakita kayo sa kanila. Di po ba? Kasi, kahit saan pong legal na pamamara, kuwari, pupunta sila ng korte, pakita nyo bayad ka, tapos pakita nyo rin yung mga harassment messages sa inyo.
Di po ba? Wala hong ano yan, wala hong laban yung mga yan sa inyo kung sa usaping legal. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.